Dear Tita El, magandang gabi po and Happy New Year sa inyong lahat, sa Team Shoutout at mga nakikinig sa iyong programa. Pakitawag na lang po ako sa alias na Cleo, 26 years old na po ako. Minsan lang akong nagka-boyfriend nung high school. Pero alam nyo naman yon, Tita El, mga papi-papi love lang ang mga ganon. At dalawa po sila. So, dalawang puppy lovies po sa tingin ko. Pagkatapos nun, sabi ng mama, mag-aral ako ng mabuti. At kung makakapaghintay naman daw ang pakikipagrelasyon ko, kapag may trabaho na ako, at saka na ako mag-love life. At ganun nga po ang nangyari. Nagtapos po akong cum laude sa course na economics. Nakakuha naman ako agad ng trabaho, pero hindi nang magjojowa habang magpahanggang ngayon. Meron namang nakakapanligaw pero ang laging ending, bokya po, Tita El. May hindi ako nagugustuhan habang tumatagal na nakikilala ko sila, kaya okay lang naman na as a friend na lang kami. Pero as a lover talagang hindi ko po kaya, hindi ko bet, Tita El. Meron naman, kind of my type and interest pero hindi ako gusto. O kaya naman, fling-fling lang ang gusto at ayaw magpatali sa seryosong commitment or label. Uso yun no, pero ayoko kasing makiuso pagdating sa relasyon. Sa tinagal-tagal ko na single, ngayon pong 26 years old na ako at saka ako makikiuso sa mga situationship na ganyan o open relationship, parang hindi ko talaga kaya. Kaya lang Tita El, jowang-jowa na ako! Ewan ko ba, maganda naman po ako at paniniwala ako sa sarili ko at sinasabi rin naman ng mga kaibigan, katrabaho, pati ng pamilya ko. May tsura naman po ako. Pero sa aming tatlong babaeng magkakapatid, sadyang ako lang ang may love life na 0. Gusto ko po sanang magbago na ang aking kapalaran ngayong 2025, Tita El. Pwede mo ba akong ma-advise paano ko mama-manifest ang love life ngayong bagong taon? Maraming salamat po. Hanggang dito na lang, Cleo. Cleo, ba't di mo gayahin yung ginawa ni Catherine Bernardo? Kumain ka sana ng 12 ubas sa ilalim ng mesa. Baka sakaling mag-work. Or number 2, kung bet mo yung mga feng shui, kumuha ka ng rose quartz para maging bongga ang love life mo. O baka naman merong mali sa positioning ng kama mo. Yan ha, try mong mag-feng shui. Kung talagang kating-kati ka nang magkaroon ng jowa. Yan ha, in a sense na jowa ka na ha, hindi yung sexual aspect when I say kating-kati. Yan ha, pero kung ako naman ang tatanungin mo, yung mga bagay na ganyan, kahit na 26 years old ka na, hindi yan minamadali. Huwag kang magmadali kasi isang araw, magkakaroon ka rin ng boyfriend or jowa na iniadya para sa'yo. Baka hindi pa lang talaga yung ngayon, yung panahon. For all you know, at 26, God is just, sparing you from the heartaches and the heartbreaks and the complications that your love life might bring kung ipipilit natin ngayon. Malay mo, 2025 might be your year, hindi ba? Maaga pa naman, no? January 1 pa lang tayo. Sometimes, yung mga ine-expect natin sa isang lalaki, yung hinahanap nating traits and attributes, baka kailangan i-lower din natin yung expectations for it to become a reality, hindi ba? Minsan ganun talaga eh. Baka naman kasi yung standards ni Tita Cleo masyadong mataas. Alam niyo yun na baka hindi siya doable, baka siguro, out of the 10 criteria for judging, baka kahit na 7, pwede na napasok sa criteria. Baka naman pwede na yon. O kaya, talagang wag mo nang antayin muna. Trabaho muna, focus tayo sa work. At least marami kang savings. Diba? Na pagtutuunan mo ng pansin ang pagsisave, ang pag-i-invest. And bongga naman yata ang iyong career o di work muna habang
wala pa si love life, at sana yung magiging jowa mo, hindi ka naman hut-hutan. Ng salapi, bakla, nakakaloka yon, di ba? Kasi nga, balay mo, yun yung dahilan kung bakit sinespare ka ni God sa mga jowa na darating. Baka naman sinishield ka lang talaga ni Lord sa mga may masasamang balak sa'yo, di ba? Kaya hindi ka pa magka-jowa-jowa. Mas maganda if you just chill, relax, and let him land on your lap. Because the more you look for Mr. Right, the more you end up with Mr. Wrong. 'Di ba? Darating din yan, sabi nga ng kanta ni Kim Chu. Darating din. Darating din yan, te. Huwag ka mag-alala. Mabata ka pa. You're only 26. Wala na, hindi na nagmamadali ngayon ng mga tao na dapat by 30 kasal na ako. Ngayon nga parang patandaan na ng kasal. Hindi ba? So, don't worry. I'm sure darating din yan. Nagka-jowa ka naman na, sabi mo nga, though puppy love lang. So, na-experience mo na rin how it feels like to be in love. Pero siguro, yung seryosong relationship, for all you know, maybe 25 will be your year. So, sana dumating na nga this year. And sana kapag dumating siya, ito na yung pang matagalan, ito na yung pang forever na dadalhin ka sa altar. Okay? Huwag mo intayin. Darating din yan. Sit back, relax, and let him land on your lap. And higit sa lahat, ipagdasal mo na dumating na ang tamang lalaki na hindi ka lolokohin, mamahalin ka habang buhay, at magiging faithful sa inyong pag-iibigan. Diba? Hingi mo or hilingin mo kay Lord na dumating ang tamang lalaki na para sa iyo. At habang wala pa siya, ibig sabihin, yun yung sagot. Wala pang matinong lalaki na para sa iyo. So, wag mong antayin, darating din yan. Okay?